na yung pong Tito Vic and Joey, kung iisipin yung mabuti, 44 years naging loyal po sa tape. Sigurado ako sa 44 years na yan, maraming offer yan, maraming mga alok yan para sumama ka dito sa ganito, iwanan mo na yung tape, o ito na lang, mas malaki bayad namin sa'yo, mas maganda yung offer namin dito. Pero they still decided to choose tape, to remain loyal to tape. Dahil po, yun nga yung kanilang binitawan na word of honor. Diba? Na natutupad nila yung kanilang side at natutupad naman ni Mr. Toviera yung kanyang mga pinapangako sa kanila. Diba? So yung loyalty na pinakita po, saan ka nakakita? 43 years loyalty, walang kontrata. Napakadali kung gusto nilang lumipat sa ibang show, sa ibang production. Walang kontrata anytime pwede silang umalis. Pero they decided to remain loyal dito po sa tape. At in the process, ay nagawa po nila ng daang milyon na kinita po ng tape sa kanila. I can only imagine kung gaano po kalaki yung pong mga, kasi nakikita ko yung mga isang taon lang, ang laki-laki na ano pa kaya yung 4 na dekada na kinita ng tape sa kanila. Kung gaano po kalaki yung mga halusos po ngayon, diba, yung kanilang napakagandang resort, yung pong kanilang political clan, dynasty, dyan po sa Zamboanga del Norte. Kailangan nyo po ng pera para dyan. At tingin ko, opinion ko po, na malaki doon sa perang ginamit po doon ay nanggaling din naman sa mga kinita sa Itbulaga for 44 years dahil po sa loyalty ng Tito Vic and Joey. Paano ni-repay, paano nabayaran yung pong loyalty ng Tito Vic and Joey for 44 years? Diba? Nabayaran po yon by pagpasok ng second generation, gusto silang bawasan ng araw, gustong pakialaman lahat ng mga segment nila, gustong tanggalin yung mga host na gusto nila, gustong baguhin lahat, parang gusto silang pag-retire na, diba? Binabawasan nga yung araw. So ganun sinuklian yung pong kanilang loyalty at parang na-take advantage dahil wala ngang kontrata, nagtiwala sila. Yan po ang nakikita ng mga Pilipino. So sa akin po, itong mga korte, importante yan. Kasi po yan ang mag-implement yung batas Pero sa pananaw ng ordinaryong Pilipino, nakikitaan po nila yung pong mga values na sinabi ko sa Tito Vic and Joey na hindi po nila makita yung sinseridad na yon dun sa tape. Kasi kung isipin mo, naging loyal sa inyo ng 44 years, ang laki ng kinita nyo. Ano ba naman? Yung hintayin nyo na lang magretiro yung tatlo. Diba? Aminin po natin, nasa punto na syempre iniisip na po nila yung retirement. Diba? Hindi na po, medyo nagkakaedad na po talaga yung Tito Vic and Joey. It's only a matter of diba? Time na bago sila mag-step down na at ipasa na dito sa Jowa Pao yung pong Itbulaga. Ano ba naman yung hintayin na lang yun? Ano ba naman yung, diba, mag-compromise at ibigay na lang sa kanila? Let them retire on their own terms. Ano ba naman, diba? Ibigay mo na lang sa kanila. Ang laki na naman ng kinita over the years. Diba? So, yun po ang nakakalungkot po dito. At mas na-realize ko ngayon, doon sa pag-uusap ko kahapon kay Chairwoman Lala, na ganun yung nararamdaman po nila. Yung emosyon na nararamdaman nila. 44 years, naging loyal kami. Diba? Buong tiwala, may tiwala kami sa inyo, may tiwala kayo sa amin. O tapos po, ganito po ang ending. Kailangan pa pong magdemandahan para po patunayan na ang Itbulaga ay talaga naman pong pag-aari ng Tito Vic and Joey, di ba? So nakakalungkot po yung kinalabasan nito. Wala pong panalo dito sa totoo lang. Pero yun nga, sa pananaw ng tao syempre, na itong TVJ will always be Itbulaga. So yun po yung analysis ko dito.